Naranasan na ba niyong mapanood ang isang mahal sa buhay na unti-unting nanghihina at hindi niyo alam kung ano ang dapat asahan? Hindi ba't minsan pakiramdam natin ayaw nating pag-usapan ng mga bagay na mahirap tanggapin, tulad ng pagtatapos ng isang buhay? Ngunit ang pag-unawa sa mga mangyayari ay hindi dapat katakutan. Sa halip, ito ay maaaring magbigay sa atin ng kapayapaan at lakas, lalo na kapag malapit na tayong magpaalam sa isang taong minamahal natin o kaya naman maganda para sa sarili nating paglalakbay. Ang katotohanan ay, ang pagtanda ay isang likas na bahagi ng buhay at kasama nito ang pagharap sa realidad ng ating mortalidad at ng mga nasa paligid natin. Madalas, ang pinakamahirap ay ang kawalan ng kaalaman kung ano ang naghihintay o kung paano ba talaga ang pakiramdam ng isang taong nasa mga huling sandali ng kanyang buhay. Nagdudulot ito ng panggamba, pagkalito at kung minsan pagsisisi na sana ay mas nakapagbigay tayo ng tamang suporta at pangunawa. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may mga tao na nakakita na ng libu-libong beses ng prosesong ito at mayroon silang mga natuklasan na maaaring magbigay liwanag sa atin? Ang mga nurse sa hospice, sila ang mga anghel na nakikita ang mga panghuling sandali ng buhay ng marami nating kababayan. Araw-araw sila ang nagbibigay ng kalinga, ginhawa at pag-asa sa mga pasyente at sa kanilang pamilya. Dahil sa kanilang malawak na karanasan, mayroon silang 5 palatandaan na madalas nilang nakikita, halos palagi bago mawala ang isang matanda. Ang mga palatandaang ito ay hindi dapat katakutan, kundi unawain. Dahil ang pag-unawa ay susi sa pagbibigay na mas mabuting kalinga at pagpapaya pa. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 mahahalagang palatandaang ito, hindi para matakot, kundi para makatulong sa atin na maunawaan at maganda para sa mga sandaling ito. Manatili hanggang sa huli dahil may ibabahagi akong mahalagang mensahe na mabibigay sa inyo ng kapayapaan at pag-asa. Ang una sa mga palatandaang madalas makita ng mga nurse sa hospice ay ang malaking pagbabago sa ugali ng isang matanda pagdating sa pagkain at pag-inom. Ito ay isa sa mga pinakamahirap tanggapin ng pamilya, lalo na sa ating kulturang Pilipino, na ang pagpapakain ay simbolo ng pagmamahal at pag-aalaga. Dito sa atin, kapag may sakit ang isang mahal sa buhay, ang unang iniisip natin ay kailangan niyang kumain para lumakas. O naku, bakit ayaw niyang kumain? Baka lalong manghina. Nakasanayan natin ipilit ang pagkain sa kanila kahit pakiramdam natin ay mas makabubuti ito. Ngunit sa huling yugto ng buhay, unti-unting nanghihina ang buong sistema ng katawan at kasama na rito ang kakayahang humutot at magproseso ng pagkain at inumin. Ang pasyente ay maaring mawala ng gana kumain kahit ang paborito niyang adobo o sinigang, o minsan ay ayaw na talaga niyang lumunok. Marahil ay mapapansin niyong mas matagal na siyang mumunguya o kaya ay nagkakaproblema sa paglunok. Ang mga bibig niya ay maaring maging tuyo at ang kanyang mga labi ay maaring maging basag. Ito ay dahil sa hindi na kailangan ng katawan ng maraming enerhiya para sa mga function nito. Unti-unti nang naghahanda ang katawan sa pagtatapos at hindi na nito kailangan ng maraming nutrients. Mahalaga na maunawaan natin na hindi ito nangangahulugang nagugutom sila o nauuhaw sa paraan na tayo ay nagugutom at nauuhaw. Ang kanilang katawan ay nasa proseso na ng pagbagsak at ang pagpilit sa kanila na kumain o minom ay maaring magdulot pa ng higit na paghihirap o kakulangan sa ginawa, tulad ng pagsuka o pagka-aspirate. Kaya ano ang dapat nating gawin sa ganitong sitwasyon? Ang payo ng mga nurse sa hospice ay huwag silang pilitin. Sa halip, mag-focus tayo sa pagbibigay ng ginhawa. Kung nais pa nilang sumubo ng konti, hayaan silang subuan ng maliliit na portion ng kanilang gustong-gusto o kaya ay na malambot na pagkain tulad ng lugaw. Ngunit kung ayaw na talaga nila, mas mabuting huwag na ipilit. Sa halip, maaari nating basahin ang kanilang mga labi gamit ang cotton swab o dampi-dampian ng kaunting tubig ang kanilang bibig upang hindi matuyo. Pwede rin tayong gumamit ng lip balm o petrolyo jelly para hindi magbitak ang kanilang labi. Tandaan, sa puntong ito, ang pagmamahal at ginhawa ang pinakamahalaga, hindi ang pagkain.
Ang kanilang kaligayahan sa mga huling sandali ay mas mahalaga kaysa sa pagpuno ng kanilang tiyan. Pagkatapos ng pagbabago sa ugali sa pagkain, ang pangalawang palatandaan na madalas makita ay ang pagtaas ng pagkaantok at pag-urong. Mapapansin nyo na mas mahaba ng tulog nila o kaya ay mas matagal na silang nakapikit kahit gising. Minsan, parang hirap na rin silang mag-focus o mag-engage sa mga usapan. Parang lumalayo sila sa mundo. Maari silang maging mas tahimik, hindi na masyadong nakikipag-ugnayan at mas gusto na lang magpahinga. Ito ay dahil sa unti-unting panghihina ng metabolismo ng katawan at ang tagbaba ng blood pressure. Ang katawan ay nagtitipid ng eriya at ang pagtulog ang paraan nito upang makapagpahinga at makapaganda. Para sa mga pamilya, lalo na sa ating mga Pilipino na sanay na nakikipag-ugnayan at nakikipagkwentuhan, mahirap itong tanggapin. Akala natin ay malungkot sila o kaya ay nawawalan na sila ng pag-asa. Minsan naiisip natin na baka kulang tayo sa pag-aalaga kaya sila nagkakaganito. Ngunit ang totoo, ito ay isang normal na bahagi ng proseso ng pagtatapos ng buhay. Ang utak ay hindi na gumagana ng kasing bilis ng dati. At ang katawan ay simpleng humihingi ng mas maraming pahinga. Huwag nating isipin na ayaw na nila tayong kausapin o kasama. Sa halip, ito ay isang senyales na ang kanilang katawan ay unti-unti nang nagbibigay daan sa panghuling pagpapahinga. Sa sitwasyong ito, ang pinakamabuti magagawa natin ay maging present. Kahit natutulog sila o hindi sila nakikipag-usap, manatili sa tabi nila. Hawakan ang kanilang kamay. Magsalita ng malumanay at iparamdam ang inyong pagmamahal. Ang pandinig ay madalas ang huling pandama na nawawala, kaya kahit mukha silang walang reaksyon, pwedeng nakakarinig pa rin sila. Magbasa ng paboritong panalangin, magkwento ng masasayang alaala, o magpatugtog ng paborito nilang awit ng mahina. Ang presensya at pagmamahal ay higit pa sa anumang gamot. Hayaan silang magpahina, ngunit iparamdam na hindi sila nag-iisa. Ang simpleng pag-aplo sa kanilang buhok o pagdampi sa kanilang pisingi ay malaking ginawa sa kanila. Ang pagiging tahimik at payapa sa kanilang tabi ay nagpapakita ng respeto sa kanilang proseso at pagmamahal na walang hanggan. Ngayon, nanaunawan natin ang pagbabago sa pagkain at pag-inom at ang pagtaas ng pagkaantok. Dumako naman tayo sa pangatlong palatandaan na madalas nakikita ng mga nurse sa hospice. Ang mga pagbabago sa paghinga. Ito ay madalas na nagdudulot ng matinding pangamba at takot sa mga miyembro ng pamilya dahil parang pinapahirapan ang kanilang mahal sa buhay. Maaring mapansin nyo na nagiging irregular ang kanilang paghinga. Minsan ay mababaw lang, tapos minsan ay malalim at may mga pagkakataong humihinto sila ng ilang segundo bago ulit huminga. Ito ay tinatawag na Cheney-Stokes breathing. Mayroon din tinatawag na death rattle kung saan nagkakaroon ng parang humalinghing o nagugurgle na tunog tuwing humihinga. Ito ay dahil sa naipumplema o likido sa likod ng kanilang lalamunan na hindi na nila kayang ilabas dahil sa panghihina ng kanilang muscles. Para sa mga nagmamalasakit, ang mga tunog na ito ay maaaring nakababahala. Marahil ay isipin nating nahihirapan silang huminga o kaya ay nasasakal sila. Kaya naman, natural lang na magpanik at gustong gumawa agad ng paraan para makatulong. Ngunit ang mga nurse sa hospice ay magsasabi na sa karamihan ng pagkakataon, ang taong malapit ng pumanaw ay hindi naman talaga nahihirapan o nagsusuffer sa mga tunog na ito. Ang mga tunog na ito ay mas nakababahala sa mga nakakarinig kaysa sa taong mismong nagdaranas nito. Ang kanilang paghinga ay bumabagal at nagiging irregular dahil ang kanilang katawan ay unti-unti nang humihinto. No, kaya ano ang pinakamabuting magawa sa ganitong sitwasyon? Una, mahalaga ang pagiging kalmado. Ang inyong pagkabalisa ay maaari maramdaman nila. Pangalawa, kung may death rattle, maaari ninyong subukang ilagay ang unan sa ilalim ng kanilang ulo para bahagyang mataas ang kanilang itaas na bahagi ng katawan. O kaya ay itagilid sila sa kanilang gilid. Ito ay makakatulong sa paglabas ng mga likido.
Maaari ding lagyan ng humidifier sa kwarto para maging mas basa ang hangin na makakatulong sa kanilang paghinga. Kung meron kayong gamot na prescribed ng doktor para sa paghinga, ito ang oras para gamitin ito. Ngunit higit sa lahat, ang inyong pagmamahal at presensya ang pinakamabisang gamot. Ang pagdampi ng kamay, ang pagbulong ng mga salita ng pagmamahal, ang pagpapakita ng kalmadong presensya ay malaking ginhawa sa kanila at sa inyo. Tandaan, hindi ito senyales ng paghihirap, kundi senyales ng proseso ng paglisan. Ang pang-apat na palatandaan na madalas na napapansin ay ang mga pagbabago sa temperatura ng katawan at sa balat. Habang papalapit ang pagtatapos ng buhay, unti-unting lumalamig ang mga kamay at paa ng isang tao. Maaaring maging purpura o maputla ang mga balat sa mga bahagi ng katawan, lalo na sa mga binti at braso. Ito ay tinatawag na mottling. Ang mga bahaging ito ay maaaring magmukhang batik-batik. Ito ay dahil sa paghina ng sirkulasyon ng dugo. Ang katawan ay inililipat ang dugo patungo sa mga vital organs para mapanatili ang mga ito hanggang sa huli, kaya nababawasan ang daloy ng dugo sa mga extremities. Ang balat ay maaari ding maging mas tuyo at mas sensitibo. Para sa mga pamilya, maaaring nakakagulat at nakakatakot ang makita ang paglamig ng kamay at paa at ang pagbabago ng kulay ng balat. Natural lang na gusto nating mainitan sila, kaya gagawa tayo ng paraan para balutan sila ng makakapal na kumot o kaya ay kuskusin ang kanilang mga kamay at paa. Ngunit mahalagang maunawaan na ang lamig na ito ay hindi nangangahulugang nilalamig sila sa paraan na tayo ay nilalamig. Ito ay bahagi ng natural na proseso ng katawan. Ang sobrang pagbalot ay maaring magdulot pa ng init at pagpapawis na magiging mas uncomfortable para sa kanila. Ano dapat gawin? Maaari tayong gumamit ng mamanipis na kumot para sa kanilang ginhawa, ngunit huwag silang balutin ng sobra. Kung gusto ninyong hawakan ang kanilang kamay o paa, gawin ito ng dahan-dahan at may pag-iingat. Ang simpleng pagdampi at pagpapakita ng init ng pagmamahal ay sapat na. Mahalaga ring tandaan na panatilihing malinis at tuyo ang kanilang balat. Maaari silang pahiran ng lotion na walang amoy para maiwasan ang panunuyo at mapanatili ang kanilang ginhawa. Kung meron silang sugat, kailangan pa rin itong linisin at gamutin. Ang pag-unawa sa mottling ay makakatulong na hindi tayo masyadong mag-alala at sa halip ay mag-focus sa pagbibigay ng payapa at komportableng kapaligiran. Ang pagbabago ng posisyon nila ay makakatulong din para maiwasan ang bed sores at mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa mga bahagi ng katawan. Ang panglima at huling palatandaan na madalas makita ng mga nurse sa hospice ay ang pagkakaroon ng pagkabalisa o pagiging restless. Ito ay isa sa mga pinakamahirap na maranasan ng pamilya dahil parang hindi mapakali ang kanilang mahal sa buhay. Maaring sila ay patuloy na gumagalaw, kinukuha ang kumot o damit o kaya ay nagtatangkang bumangon kahit na mahina na sila. Minsan, nakikipag-usap sila sa mga taong wala naman o kaya ay tila nakakakita sila ng mga bagay na hindi naman natin nakikita. Maari din silang maging irritable o agitated lalo na sa gabi. Ito ay maaring sanhi ng iba't ibang factors tulad ng pagbabago sa chemistry ng utak, sakit o kawalan ng ginhawa. Sa ating kultura minsan inisip natin na baka may multo o espiritu na nakipag-ugnayan sa kanila o kaya ay meron silang hindi masabi o hindi pa nagagawa. Ito ay nagdudulot ng takot at pag-aalala. Ngunit sa pananaw ng medisina, ang mga ito ay maaaring manifestations ng delirium o terminal agitation. Ang utak ay hindi na gumagana ng normal at ang mga sensory perception ay nagiging magulo. Minsan nakikita nila ang mga mahal sa buhay na yumao na sa kanila ay nagbibigay ng kapayapaan o ginhawa. Sa mga pagkakataong ito, hindi dapat natin sila kontrahin o sabihin na mali ang kanilang nakikita. Ano ang pinakamabuting magawa sa sitwasyong ito? Una, panatiliin ang kapaligiran na tahimik at payapa. Iwasan ang malakas na ingay at sobrang liwanag. Maaring mapatugtog ng malumanay na musika o magbasa ng mga salita ng panalangin. Pangalawa,
ang pagbibigay ng seguridad at ginhawa sa pamamagitan ng inyong presensya. Hawakan ang kanilang kamay na marahan, kausapin sila ng malumanay at iparamdam na ligtas sila. Kung sila ay nakikipag-usap sa mga nakalipas na mahal sa buhay, makinig at huwag silang kontrahin. Ang mga NARS ay magrerekomenda ng mga gamot na maaring magbigay ng ginhawa at makatulong sa pagpapahina. Mahalaga ring tandaan na ang pagkabalisa ay maaring sanhi ng sakit o discomfort. Kaya naman, laging tingnan kung may nararamdaman silang sakit at kung may gamot na pwedeng ibigay. Sa lahat ng ito, ang pagpapakita ng walang hanggang pagmamahal at pag-unawa ang pinakamabisang paraan para magbigay ng kapayapaan sa isang taong nasa huling yugto ng kanyang buhay. Ang inyong kalmadong presensya ay ang kanilang anchor sa gitna ng pagkalito. Sa huling yugto ng buhay, nakikita natin ang pagbabago sa pagkain, pagtulog, paghinga, temperatura ng katawan at minsan ay pagkabalisa. Ito ay mga normal na bahagi ng proseso ng paglisan na nakikita at nauunawaan ng mga NARS sa hospice na araw-araw na nagbibigay kalinga. Ang pag-unawa sa mga palatandaan nito ay hindi para tayo matakot, kundi para tayo maging handa at makapagbigay ng tunay na pagmamahal at suporta sa mga huling sandali ng ating mga mahal sa buhay. Tandaan, ang kamatayan ay hindi isang pagkabigo, kundi isang natural na pagtatapos ng isang makabuluhang paglalakbay. Sa kultura nating Pilipino, ang pamilya ang sandigan sa huling laban. Ang simpleng paghawak ng kamay, pagdarasal o pag-awit ng paboritong awit ay higit pa sa anumang gamot. Ang presensya ng mga mahal sa buhay ay nagbibigay ng kapayapaan at ginhawa. Sa mga huling sandali, ang pinakamahalaga ay ang pagpapakita ng pagmamahal, pag-unawa at pagtanggap. Kung minsan ay may mga hindi pa nasasabi, ito ang panahon para magpaalam, humingi ng tawad at magpasalamat. Ang mga salitang ito ay maaring magbigay ng kapayapaan sa umalis at sa mga naiiwan. Huwag nating katakutan ang mga palatandang ito. Sa halip, yakapin natin ang mga ito bilang bahagi ng buhay at bilang isang pagkakataon upang magbigay ng pinakamataas na uri ng pagmamahal at kalinga. Ang pagpapalaya sa takot at pagtanggap sa proseso ay nagbibigay sa atin ng kakayahang maging tunay na kasama at taga-suporta ng ating mga mahal sa buhay hanggang sa kanilang huling hininga. Ang bawat sandali ay mahalaga at ang bawat haplos at salita ng pagmamahal ay nagbibigay ng kapayapaan. Naway nagbigay ito sa inyo na kapayapaan ng isip at lakas ng loob. Ang mga karanasang ito ay napapatunay na ang buhay ay isang regalo at ang bawat yugto nito ay may sariling kagandahan. Mahalaga na maging handa tayo hindi para makontrol ang hindi makontrol, kundi para magbigay ng pinakamataas na antas ng pag-aalaga at pagmamahal. Ano ang inyong karanasan sa pag-aalaga ng mahal sa buhay sa mga huling sandali? Mayroon ba kayong mga natuklasan na nagbigay sa inyo ng kapayapaan? Ibahagi sa comment section sa baba. Mahalaga ang inyong mga kwento at makakatulong ito sa iba na mas maunawaan ang prosesong ito. Kung naramdaman niyo nakatulong ang video na ito at nagbigay ito sa inyo ng bagong pananaw, paki-like po at mag-subscribe para sa marami pang ganitong uri ng usapan tungkol sa kalusugan, pagtanda ng may dignidad at pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang inyong suporta ay malaking tulong para patuloy tayong makapagbahagi ng impormasyon na makabuluhan at nabibigay ng pag-asa. Tandaan, ang pag-ibig ay hindi na mamatay. Ito'y patuloy na nabubuhay sa ating mga alaala at puso. Ang pagmamahal ay binigay natin ay mananatili magpakilanman. Mabuhay ng buong puso sa bawat yugto ng buhay at yakapin ang bawat sandali ng may pagmamahal, pag-unawa at pag-asa. Ingat po palagi at naway pagpalain kayo ng may kapal.